Kabanata 276. Ipinaliwanag ni Bruce, iyon ang huling pagkakataon na may pumasok sa Perpetual Empire. Walang sino man ang pumasok o lumabas mula noon. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang mga alingaungaw na mayroon talagang 9 na piraso ng Ninefold Griffin Amulet, bawat isa ay may hawak na bakas ng landas patungo sa Perpetual Empire. Ang alamat ay kinumpirma ng isang sinaunang teksto. Sinasabi na isa sa mga unang pumasok sa Perpetual Empire ang nagmapa ng ruta sa lahat ng 9 na piraso ng Ninefold Griffin Amulets. Simula noon, iba't ibang sekta ang nag-away dahil sa mga anting-anting na ito, na humantong sa madugong mga sakuna. Maraming buhay ang nawala. Sa huli, 4 na piraso ang napunta sa mga pangunahing pamilya ng Phaedra Island, bawat patriarch ay nag-iingat ng isa. Paano ang mga natitirang piraso? Nakuryo si Sebastian. Sinasabi na ang pinuno ng Infernal Gate ng Berkath ay may isa, at ang pinuno ng Southwind Divine ay may isa pa. Ang kanluran ng Everlight ay mayroong 2, at ang huli ay nananatiling hindi alam, sagot ni Bruce. Nang marinig ito, napagtanto ni Sebastian na ang huling piraso ng Ninefold Griffin Amulet ay ang 2 pirasong pinaglabanan nina Merlin at Nelson. Ipinagpatuloy ni Bruce, ang 4 na dakilang immortal na sekta ay magkaparehong makapangyarihan at nagtataglay ng malalim na tunggalian, halos imposibleng tipunin ang lahat ng 9 na piraso. Higit sa lahat, hindi pa rin alam kung nasaan ang huling piraso. Sa simula ay iginuhit sa Perpetual Empire, ngayon ay nakita na ito ni Sebastian na hindi niya mahawakan. Kahit na alam niya ang mga lokasyon ng lahat ng 9 na piraso ng mga anting-anting, ang pag-angkin ng mga ito ay nangangailangan ng kapangyarihan, na ngayon ay kulang sa kanya. Kahit na ang kanyang Eternal Rebirth Codex Technique ay umabot sa unang pagbabago nito at siya ay sumulong sa Divine Realm, siya ay magiging isang late stage na Divine Grandmaster lamang. Ang antas ng kapangyarihang iyon ay maaaring gawing isa si Sebastian sa mga pinakamataas na Grandmaster, ngunit malayo siya sa hindi magagapi. Ang mga pangunahing sekta ay puno ng mga magsasaka na higit na lumampas sa mga kakayahan ng sinumang individual. Kung naabot lang sana niya ang pangalawang pagbabago ng kanyang teknik, iyon ay gagawin siyang tunay na hindi mapigilan. Sinabi ni Bruce, imposibleng tipunin ang lahat ng 9 na piraso, ngunit kahit isang piraso ng Ninefold Griffin Amulet ay isang mahalagang kayamanan. Makakatulong ito ng malaki sa paglilinang sa pamamagitan ng pagdodouble ng mga resulta sa kalahati ng pagsisikap. Maaari ba talagang mapahusay ng Ninefold Griffin Amulet ang paglilinang? Nagulat si Sebastian. Napag-aralan na niya ang anting-anting noon. Mayroon itong malakas na espiritual na kapangyarihan ngunit imposibleng makuha ang anuman. Mahiwagang ngumiti si Bruce. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang tasa at nagsalin ng puting alak dito bago inilagay ang anting-anting sa loob. Napatingin si Sebastian, nalilito sa kanyang pakay. Makalipas ang halos 1 minuto, tinanggal ni Bruce ang anting-anting at iniabot ang tasa kay Sebastian, senyales na inumin niya ito. Sumimsem si Sebastian. Malakas ang alak, at naramdaman niya ang maapoy na pag-akyat sa kanyang tiyan. Sa kanyang pagkamangha, naglalaman ito ng napakalawak, dalisay na enerhiya. Kaagad niyang ibinaba ang natitira at umupo ng naka-crossleg para pinuhin ito. Ang enerhiya ay mas makabuluhan kaysa sa inaasahan ni Sebastian. Habang nagpapalipat-lipat siya ng enerhiya upang pinuhin ito, malinaw niyang nararamdaman ang pag-unlad ng kanyang cultivation base. Ang epekto ay kahanga-hanga, katumbas ng isang buwang halaga ng paglilinang. Ano ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong ni Bruce. Mo. Nakangiting. Hindi ko naisip na ang Ninefold Griffin Amulet ay napakahimala. Ang sinumang nagtataglay nito ay madaling maging isang Grandmaster, nagulat si Sebastian. Noon, sumagi sa isip niya sina Merlin at Nelson. Kung matuklasan nila ang sikretong ito, ang kanilang cultivation base ay mabilis na uusad, na maglalagay ng malaking banta sa kanya. Ngumiti si Bruce. Eksakto. Sa pamamagitan ng Ninefold Griffin Amulet, maaaring tumaas ang cultivation base ng isang tao. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nananatiling maunlad ang 4 Great Immortal Sects.
Pagkatapos mong pakasalan si Lana, ipapahiram ko sa iyo ang anting-anting upang makatulong sa iyong paglilinang hanggang sa marating mo ang Divine Realm. Kabanata 277. Natigilan si Sebastian. Alam niyang mabait si Bruce sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong pagkabukas palad. Hindi lamang sinadya ni Bruce na pakasalan ang kanyang pinakamamahal na anak sa kanya, ngunit nag-aalok din siya ng napakahalagang Ninefold Griffin Amulet para sa kanyang paglilinang. Ito ay isang antas ng pangangalaga Ryan na dama halos pagiging ama. Mr. Sanders, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit sana ay mapag-isipan mong muli ang kasal namin ni Lana. Bakit? Ayaw mo bang pakasalan si Lana? Nagulat si Bruce. Hindi maisip ni Bruce kung bakit gustong ipagpaliban ni Sebastian ang engagement. Alam na alam niya kung gaano kahusay si Lana. Hindi lang siya maganda at may talento sa paglilinang kundi may pinag-aralan din, maunawain, at mabait. Marami siyang manliligaw, ano kaya ang posibleng dahilan ni Sebastian para tanggihan siya? Mr. Sanders, kahanga-hanga si Lana, pero I see her as a sister. I don't have romantic feelings for her. Marrying her would be unfair to her, paliwanag ni Sebastian. Kahit kapatid ang tingin mo sa kanya noon, simulan mo na siyang makita bilang asawa mo. Sigurado akong mamahalin mo siya. At saka, masasabi kong may malalim na nararamdaman si Lana para sa iyo. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang ang mga manliligaw niya para sa iyo. Gusto mo ba talagang sirain ang puso niya? Sabi ni Bruce. Ako. Nag-aalangan si Sebastian. Alam niyang may nararamdaman si Lana para sa kanya, at ang pagtanggi sa kanya ay tiyak na masasaktan siya ng husto. Bruce continued, Larry and I arranged your marriage to Lana. It was our shared wish. Pero hindi kita pipilitin kung talagang ayaw mong pakasalan si Lana. Sana lang pag-isipan mo itong mabuti. Gagawin ko. Tumanggaw si Sebastian. Nang gabing iyon, nanatili si Sebastian sa Sanders Manor sa halip na bumalik sa kanyang hotel. Kinabukasan, nakipagkita siya kina Joseph at Zia bago tumungo sa venue ng auction. Hindi sinamahan ni Lana at Harvey, dahil ang auction ay joint event na pinangunahan ng 4 na malalaking pamilya, at sila ang mga organizer. Natural, hindi sila sasali sa bidding. Maaga silang dumating sa venue, pero mahabang pila na ang nabuo sa entrance. Bagamat mahigit 1 oras na ang layo ng auction, ang mga tao ay sabik na pumasok upang makakuha ng magagandang upuan. Ang mas mahusay na upuan, mas mataas ang presyo. Ang mga upuan sa likod ay nagkakahalaga ng $1,000,000 bawat isa, habang ang mga upuan sa harap na hilera ay maaaring umabot ng higit sa $10,000,000, na may average na presyo na humigit kumulang $3,000,000. Ang mga pribadong kahon ay ang pinakamahal, simula sa $100,000,000 at ang mga nasa harap ay nagkakahalaga ng $3,000,000. Ang pagbebenta lamang ng mga upuan ay maaaring kumita ng bilyon-bilyong kita. Hindi nagmamadaling pumasok si Sebastian. Sa halip, pumunta siya sa backstage ng auction para mag-consign ng ilang item. Sa kabila ng kanyang yaman, hindi niya pinalampas ang pagkakataong kumita ng pera, lalo pat plano niyang mag-bid sa maraming bagay. Nagpapadala siya ng ilang Essence Nourishing Pills at iba pang pill na ginawa niya bago umalis. Mayroon siyang 3 bote ng pills at 1 bote ng Essence Nourishing Pills. Pagkapasok, umupo sina Sebastian, Zia, at Joseph sa back row. Bagamat may pera siya, hindi niya nakita ang pangangailangan na sayangin ito para sa isang upuan sa harapan. Pagkatapos ng lahat, ang view ay pareho mula sa kahit saan sa bulwagan, salamat sa maraming mga screen na nakaset up. Malinaw na nakikita ng lahat ang yugto ng auction. Samantala, maraming screen ang naset up sa isang security control room para ipakita ang bawat sulok ng auction hall. Mr. York, yan ang bastard. Itinuro ni Maverick si Sebastian sa isa sa mga screen, puno ng galit ang mga mata nito. Siya ang fiancé ni Lana. Sa tabi ni Maverick ay nakatayo ang isang matangkad, gwapong binata na may malungkot na ekspresyon, si Flynn York. Lagi ngang binabanggit ni Lana ang pagkakaroon ng fiancé. Akala ko ay gumagawa siya,
Pero seryoso pala siya, sabi ni Flynn na puno ng mali siya ang mga mata. Hahayaan mo na lang bang kunin niya si Lana sa'yo? Tanong ni Maverick. Hinding-hindi. Ngumuso si Flynn, nabaluktot ang mukha sa galit. Akin si Lana. Ang sinumang magtangkang kunin siya sa akin ay mamamatay na walang libingan. Kabanata 278. Ingat ka sa bastos na yan. Hindi siya pushover, babala ni Joseph. Sa tingin mo siya ay matigas dahil ikaw ay isang pushover, Flynn scoffed. Nagalit si Joseph sa mga salita ni Flynn, ngunit pinigilan niya ang pagnanasa na humagulgol. Mayabang na deklara ni Flynn, maliban na lang kung siya ay isang banal na Grandmaster. Kung hindi, wala akong kinakatakutan. Pagkatapos ng auction, hahamunin ko siya, at walang makakapidyo sa akin na ibaba siya. Well then. I'll congratulate you in advance para sa iyong tagumpay, Mr. York. Pambabala ni Maverick. Pero sa loob-loob niya, kinukutya niya ang kalokohan ni Flynn sa pagiging isang pawn. Nang maupo na si Sebastian sa kanyang upuan, sinilip niya ang bulwagan at nakilala ang ilang pamilyar na mukha, kabilang sina Jenny, Rainy, at Elsa, kasama ang ilang God of War. Hindi niya nakita sina Merlin o Nelson, sa pag-aakalang nasa isa sila sa mga pribadong kahon. Makalipas ang isang oras, nagsimula ang auction gaya ng naka-schedule. Isang magandang figure ang umakyat sa entablado. Nakasuot ng puti si Lana at nakalugay ang mahabang buhok sa balikat. Sa isang matingkad na ngiti, ipinakita niya ang isang girl next door charm na nagpatahimik sa lahat. Napakaganda ng auctioneer. Sa hitsura at figure na tulad niya, siya ay isang hiyas. Gusto kong magpalipas ng isang gabi na nakayakap sa kanya. Siya. Are you trying to get yourself killed? She's the heiress of the Sanders family. You'll be in big trouble if anyone catches you eyeing her, apurahang babala ng isang kasama. Pawis na pawis ang lalaking nagsalita kanina. Pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag ng tila walang nakapansin sa kanyang mga sinabi. Habang humahakbang si Lana, maraming lalaki sa audience ang nabighani agad sa kanya, na nagpapakasasa sa hindi makatutuhan ng mga pantasya. Mr. Wilder, si MS Sanders, gulat na sabi ni Zia. She then looked at Sebastian and asked, Mr. Wilder, si MS Sanders ba talaga ang fiancé mo? Tumango si Sebastian. Hindi niya inaasahan na si Lana ang magiging auctioneer ngayon. Nakakamangha ang kagandahan ni Lana. She flashed a bright smile as she greeted, Good morning, everyone. Welcome to the triennial auction held by Phaedra Island. I'm Lana Sanders, this year's auctioneer. You can call me Lana. Masiglang nagpalakpakan ang mga tao. Patuloy ni Lana, 3 taon na kaming naghahanda para sa auction na ito, at marami kaming mga kayamanan na magagamit para sa bidding. Sana ay umalis ang lahat dito na may mahalagang bagay. Walang karagdagang ado, ipinapahayag ko na ngayon na ang auction ay opisyal na nagsimula. Ngayon, let's welcome our first item up for bidding. Pumalakpak si Lana, tinawag ang isang magandang babae na may dalang tray. Sa tray ay naglatag ng isang hugis parihaban na kahon na gawa sa kahoy. Ang mga tao ay sumandal ng buong pananabik upang tingnan ang unang item sa auction. Karaniwan, ang una at huling mga item sa mga auction ay top-notch. Ang huling item ay nagsilbing climax, habang ang una ay naglalayong itakda ang tono at pukawin ang mga tao. Mabilis na binuksan ni Lana ang kahon na gawa sa kahoy, at tumambad ang isang malaking ugat ng ligaw na dragon. Mr. Wilder, ito ay isang siglong gulang na ugat ng dragon. Tuwang-tuwang bulalas ni Joseph, batid na ang pangunahing layunin ni Sebastian sa pagpunta rito ay upang makakuha ng gayong kayamanan. Kabanata 279. Hindi napigilan ni Sebastian ang excitement. Siya ay nag-aalala na ang auction ay maaaring hindi nagtatampok ng isang siglong gulang na ugat ng dragon, ngunit sa kanyang kasiyahan, ito ang unang item para sa pagbid. Ngayon, makakapagpahinga na siya. Gayunpaman, ang siglong gulang na ugat ng dragon ay may napakalaking halaga. Maaari nitong pahabain ang tagal ng buhay ng isang ordinaryong tao,
iligtas ang may karamdamang nakamamatay, at mapalakas ang kultibasyon ng mga practitioner. Alam ni Sebastian na hindi lang siya ang may gusto nito. Inanunsyo ni Lana, naniniwala ako na alam ng lahat na ito ay isang siglong gulang na ugat ng dragon mula sa Ivory Mountain. Ang mga epekto nito ay kilalang kilala, kaya't huwag tayong magpatalo. Simulan natin ang pagbid sa $1 bilyong, na may mga dagdag na hindi bababa sa $100 milyong. Sumiklab ang bidding war. 1.1 billion. Isa. 3 billion. I'll go 1.5 billion. I'll pay 2 billion. Ang mga presyo sa pagbid ay tumaas sa isang kahangahangang rate na kababa ang panga. Umakyat sila sa mahigit $3 bilyong sa wala pang isang minuto, nang walang tanda ng paghinto. Mr. Wilder, hindi ba tayo nagbibid? Tanong ni Zia. Hindi pa, mahinahong sagot ni Sebastian. Pagkatapos ng lahat, ang ugat ng dragon ay hindi napupunta kahit saan, at mayroon silang maraming oras. Nang tumawid ang presyo sa $5 bilyong, kapansin-pansing mas kaunti ang mga bidder. $10 bilyong. Kinuha ni Sebastian ang timing. Ginawa niya ang kanyang unang bid at agad na pinataas ang presyo sa isang bagong mataas. Natahimik ang buong silid, natulala sa nakakagulat na dami. Silid, natulala sa. Kahit sa mga mayayamang dumalo, ang paggastos ng mahigit $10 bilyong sa isang ugat ng dragon ay tila nakakabaliw. Pagkatapos ng lahat, bakit magmayabang kung mayroong hindi mabilang na iba pang mga kayamanan? Nabaling ang lahat kay Sebastian. Nakamas pa rin si Sebastian. Ngunit sa kanyang natatanging maskara at sa piling ni na Joseph at Zia, mahirap siyang makaligtaan. Hindi ba iyan ang fiancé ni MS Sanders? Bakit ganoon kataas ang presyo niya? Sinasadya ba niyang tumaas ang presyo? May pag-aalinlangang tanong. Ang ilang mga auction house ay gumamit ng shills para kumita ng dagdag na kita. Sinadya nilang itinaas ang mga presyo upang i-maximize ang kanilang mga kita kapag nakikitungo sa mga bagay na talagang hinahangad sa auction. MS Sanders, fiancé mo ba ang bidder na nag-aalok ng $10 bilyong? Tanong ng isa pang tao kay Lana. Lumiwanag ang mukha ni Lana habang sinulyapan si Sebastian sa karamihan. Tama. Pero huwag mong ipagpalagay na siya ay isang shill na dinala namin. Wala akong ideya na gusto niya ang siglong gulang na dragon root na ito. Kung hindi, hindi ko ito ilalagay para sa auction. Bigay ko sana ito sa kanya ng diretsyo. Nagsalita ng totoo si Lana. Bukod dito, ang pamilya Sanders ang nagbigay ng siglong gulang na ugat ng dragon. Walang tot-utol, kahit na iregalo pa nila ito kay Sebastian. Ang mga tao ay pagkatapos ay kumbinsido. Pagkatapos ng lahat, ang mga mapagkukunan ng Phaedra Island ay malawak. Hindi na kailangan ang gayong pagkukunwari. Patuloy ni Lana, any objections? No. Let's continue, then. Bidder 6,677, with $10 billion. Any other takers? 10 bilyon na isang beses, 10 bilyon. $11 bilyong. Ang mabilis na tawag ni Lana para sa mga bid ay hindi mapag-aalinlanganan upang matibak ito para kay Sebastian. Ngunit hindi pa tapos ang labanan para sa mga determinadong makuha ang kanilang mga kamay sa siglong gulang na ugat ng dragon. Nagpatuloy ang digmaan sa pagbid, na mabilis na umabot sa nakakabighaning $15 bilyong. Ang presyo na ito ay malinaw na napalaki at sa pamamagitan ng isang makabuluhang margin. Bago ito, 2 beses na na-auction ang century-old dragon root, na ang unang benta ay nasa $8 bilyong lamang at ang pangalawa ay $10 bilyong. Ngayon, sa $15 bilyong, maraming tao pa rin ang nag-aagawan para dito. Gayunpaman, ang isang siglong gulang na ugat ng dragon ay talagang isang napakahalagang kayamanan. Nangangahulugan ang pagkawala ng pagkakataong ito na maaaring hindi na ito muling lumitaw sa loob ng mga dekada. Kaya, malaki ang pagkakaiba ng pananaw ng bawat bidder sa halaga nito. Maaaring hindi man lang isaalang-alang ng ilan na bilhin ito sa halagang $1 milyong. Habang ang iba ay handang magbayad ng premium. Kabanata 300.
20 bilyong dolyar. Muli, nagbid si Sebastian, na sinira ang record para sa pinakamataas na bid sa mga taon. Nagkagulo ang mga tao. Bulwagan, na may halong bulong ng pagkamangha. Magkaharap na nakaupo sina Merlin at Nelson sa isang pribadong kahon habang ang mga mata ay nakatutok kay Sebastian. I can't shake the feeling that this masked guy is suspicious, like I've seen him somewhere before. Kumunat ang noo ni Merlin. Hindi mahalaga kung nakita man natin siya dati. Ang mahalaga ay cash cow siya. Dinilaan ni Nelson ang tuyong labi, puno ng kasakiman ang mga mata. Agreed. This guy's worth a fortune. He's probably got a few $100 billion. Makaka-jackpot tayo kung kaya natin siyang paalisan. Nagningning ang mga mata ni Merlin sa katakawan. Sa kabila ng pagiging pinuno ng Novastar Organization, hindi siya eksaktong mayaman. Si Merlin, masyadong, ay nagnanais ng siglong gulang na ugat ng dragon. Dahil lang sa wala siyang gaanong pera kaya nag-atubili siyang tumawad. Sa tabi nila, nag-smirk si Elena. Sino ang taong ito? Naghuhulog ba siya ng 20 bilyong dolyar sa ugat ng dragon na parang pocket change? He's Lana's fiancé. Dapat may load siya. $20 billion. Dapat maganda. Ang mga haka-haka tungkol sa background ni Sebastian ay umugang sa bulwagan, na may halong bulong ng pagkamangha. Magkaharap na nakaupo sina Merlin at Nelson sa isang pribadong kahon habang ang mga mata ay nakatutok kay Sebastian. I can't shake the feeling that this masked guy is suspicious, like I've seen him somewhere before. Kumunat ang noo ni Merlin. Hindi mahalaga kung nakita man natin siya dati. Ang mahalaga ay cash cow siya. Dinilaan ni Nelson ang tuyong labi, puno ng kasakiman ang mga mata. Agreed. This guy's worth a fortune. He's probably got a few $100 billion. Makaka-jackpot tayo kung kaya natin siyang paalisan. Nagningning ang mga mata ni Merlin sa katakawan. Sa kabila ng pagiging pinuno ng Novastar Organization, hindi siya eksaktong mayaman. Si Merlin, masyadong, ay nagnanais ng siglong gulang na ugat ng dragon. Dahil lang sa wala siyang gaanong pera kaya nag-atubili siyang tumawad. Sa tabi nila, nag-smirk si Elena. Remember when he came? He chopped off Marcus Osborne's legs. That puts him on our side. Sumunod tayo sa kanya pabalik ng tahimik, baka magkaroon tayo ng chance by then. Parehong tumanggo sina Merlin at Nelson bilang pagsang-ayon. $20 billion, going once. $20 billion, going twice. $20 billion, sold. Congratulations to the gentleman for acquiring the first treasure of our auction. Mabilis na inihayag nila na ang kinalabasan matapos makitang wala ng mga bid. Nakahinga ng maluwag si Sebastian. Kahit na gumastos siya ng 20 bilyong dolyar, pakiramdam niya ay sulit ito. Maaari na niyang pinuhin ang Ultimate Nourishing Pills gamit ang Century-Old Dragon Root at ang Century-Old White Herb. Si Sebastian ay isa ng middle stage Grandmaster. Gamit ang Ultimate Nourishing Pill, kumpiyansa siyang makakausad siya sa Pinnacle Grandmaster ng mabilis. Ang kasunod na mga item sa auction ay Katanji Tangi din, kabilang ang mga antique, painting, pills na ginawa ng Phaedra Island, at mga yaman na ipinagkaloob ng mga attendant. Kabilang sa mga ito ang Essence Nourishing Pills at ang iba pang pills na nakonsign ni Sebastian. Dahil hindi kilalang-kilala ang mga tabletang ito, nakaugalian na ng isang tao na subukan muna ang mga ito. Ang Phaedra Island ay may mga espesyalista para sa naturang pagsusuri, at pagkatapos ng pagsusuri, nakumpirma ang bisa ng mga tabletang ito. Bilang resulta, nabili ang mga ito para sa magandang presyo, na ang bawat tableta ay kumukuha ng mahigit 10 milyon at ang bawat Essence Nourishing Pill ay higit sa 30 milyong dolyar. Sa kabuuan, nakuha nila si Sebastian ng halos 600 milyong dolyar. Isinasaalang-alang ang mga gastos ng mga tabletang ito, na nagkakahalaga lamang ng ilang 10 milyon, ang mga kita ay pinarami ng maraming beses. Nagpatuloy ang auction hanggang makalipas ang 5 PM, malapit nang matapos. Ang huling auction item, na natatakpan ng pulang velvet na tela, ay nasa mesa sa harap ni Lana,
Natatakpan ang laman nito. With a gentle smile, Lana said, "Next up is the final highlight of this auction, a treasure that I can guarantee is unmatched in the world." Itinaas ni Lana ang pulang velvet na tela ng walang ligoy-ligoy, inilantad ang isang piraso ng metal na kasing laki ng palad sa tray. Agad na napaupo si Sebastian, nanlaki ang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala. Ito kaya ang Aether script? May nagtatanong na hindi sigurado. Napangiti si Lana at kinumpirma, baka nahulaan na ng iba sa inyo. Tama. Ito talaga ang Aether script.